What's up guys? May foam. Nilagay ko lang dyan. Pagsamantala, kukunin ko rin. Bale, dumating na yung shrimp natin. Ito sila. Papakita natin. Galaxy Boa Shrimp. Ayan. Red and black po yung order natin. Pero yung dumating, mas marami yung red. May black din naman. Bubukod din natin yan. Siyempre, para hindi magkalo-halo yung kulay pag nagbe-breed na sila. Ayan po. Ayan. Maliliit lang po yan. Yan na po yung adult size niya. Wala pa siyang 1 inch siguro. Ayan. Ang price nito sa market ngayon, dito sa Pinas, is nasa 1K. Yes po. 1K plus. Dahil po, isa sa mga rare na shrimp na nandito sa Pinas ngayon. Ayan. Hindi siya masyadong makita dito eh. Pero makikita nyo yun. Maganda po yun kapag nasa aquarium na. Ililipat po natin sila ngayon sa aquarium natin. Pang 4 days ko na po ito na dinidrip acclimate. Nagtatanong kayo ano po yung drip acclimate. Ito po yung ginagawa natin ngayon. Yung tubig na nanggaling dito sa aquarium, nilalagay natin dito sa baso para dahan-dahan nating ma-introduce yung water galing sa aquarium dito sa water nila. Para yung parameters ng tubig sa kabila, ma-adapt nito ng mga shrimp ngayon. 4 days ko po siyang ina-acclimate para mas safe kasi kung i-acclimate mo siya ng mabilisan, possible na ma-stress yung shrimp, magkaroon po kayo ng mga casualty, mamatay po. Ayan. May dalawang namatay na ako nakaraang araw, first introduce ko, yung first day tsaka yung second day. Ngayon third day, wala pong namatay ngayon at pang 4th day wala ring namatay. Ngayon dahil halos parehas na yung TDS ng water natin dito tsaka sa water natin dito sa aquarium na to, konting-konti na lang, mga 10 ppm na lang yung differences. Pwede ko na sigurong ilipat yung shrimp. Ayan. Ayan. Ito yung shrimp natin, Galaxy Red Shrimp. Ayan, lalagyan natin sila. Kala mga ilang pieces sila, bilangin natin. Bale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nasa 13 pieces po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nasa 13 pieces nga. Ito po yung red natin. 13 pieces. Lalagay na po natin sila. Ayan. Dito sa tangke natin. Dahan-dahan. Okay. Yan, yung foam na yan, kukunin din natin yan. Sa ngayon, wag muna dahil may mga biofilm yan na kinakain po nila para makatulong para sa anti-stress. Makikita nyo yan. Ayan, ayan na sila. Para silang mga nagko-computer. Ayan. Okay, wala naman tayo nakikita ang kakaiba ngayon, no? Mukha naman silang hindi na-i-stress. Sana, hindi na mamatayan. Dahil masakit po sa bulsa pag tayo namamatayan, masakit po sa loob, damdamin. Ayan. Mga red shrimp muna nilagay natin, ano? Kasi yung black shrimp, lalagay natin siya sa kabilang tangke. Dito. Ayan, dyan po natin lalagay yung black shrimp natin. Ang ganda nitong isang to, oh. Sobrang dark ng kulay, kitang-kita. Ayan. Nga pala guys, remind ko sa mga Caridina shrimp, kagaya nito, Galaxy shrimp, maselan po sila sa pabigla-biglang temperature.
At saka ang requirements ng temperature nila is 21 to 26. Pero hindi ibig sabihin na 26, lalagay nyo rin sa 26. Dapat po nasa 24 or 23. Kasi kung lalagay nyo po sa 26, yun na po yung pinaka-maximum tolerance nila sa init. Huwag po kayong maniniwala sa ibang nagsasabi na nabubuhay nila sa 26 or 27. Mainit na po yun sa kanila kasi pangmalamig na tubig po talaga ang Caridina shrimp. Sa atin malamig na yon, pero sa ibang bansa, syempre hindi pa ganun kamalamig. Pero para sa atin malamig na yun eh. Dito sa Pinas kasi, ang temperature natin lagi sa mga aquarium is 30. Nagpapan lang tayo para medyo bumaba, umaabot tayo ng 28, 27, 26. Pero hindi ibig sabihin na pwede silang kahit pan lang, pwede na yan. Hindi po ganun kasi pabago-bago po ang temperature natin. Iba yung temperature sa tanghali, iba rin yung temperature sa gabi. So, ayun po. Kung may aircon, pwede kayo mag-aircon. Sa gabi patayin. Pan na lang. Pwede naman yung ganun. Wag lang pabigla-bigla yung temperature na biglang init, biglang lamig. Kasi po, isa sa mga kinamamatay nila yon. Ayan.